Hello, magandang araw sa inyong lahat. Siguro nagtataka kayo bakit ganito ang garden ni Kuya Don. Bakit parang desyertong-desyerto? Kasi 'di ba, madalas kong ipinapakita sa inyo na itong garden namin punong-puno ng mga halaman, lalong-lalo na mga gulay. Pero kung natatandaan nyo kasi mga 1 o 2 buwan na nakakalipas, napakatindi po ng init ng ating panahon, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, dito sa Taguig. At kahit anong gawin ko noong mga panahon na yon, talagang namamatay yung mga halaman. Alam mo yung tipong, kasi dati kapag normal lang yung init ng araw, kapag ka nagpunla ka ng mga tanim, kahit yung mga maliliit pa lang, pagdating mo ng hapon at magdidilig ka, nakaka-recover sila. Pero itong mga nakaraang buwan, kahit anong gawin ko, talagang namamatay sila. Maliban na lang siguro kung maya-maya didiligan ko sila ng tubig, hindi naman pwede kasi alam mo naman, madalas lagi tayo nasa labas ng bahay. So ngayon na nag-uumpisa na yung tag-ulan, ito yung magandang panahon, pagkakataon ulit para makapagtanim tayo. Pinalampas ko lang yung sobrang init. At alam niyo, may advantage din kasi kapag binakante mo yung garden mo. Unang-una kasi, kapag tuyong-tuyo na yung mga halaman, pati yung mga damo namamatay din, yung mga maliliit na pwede pang tumubo, namamatay sila kasi nga walang source ng tubig. Hindi ka nagdidilig kasi pinabayaan mo sila. Pangalawa, yung mga peste din. Wala silang source ng pagkain, kaya pati sila namamatay din. So ito yung isang paraan ko para masigurado ko na sa susunod na pagtatanim, wala na talagang peste na natira nung nakaraang El Nino. Alam nyo, kahit kasi kahit na gumagamit ako ng mga organic pesticide, meron akong neem, meron akong mukosako, pinakahuling pwede kong gawin talaga yung mag-apply ng pesticide, kahit pa sabihin na natin na organic yan. Ito yung pinakahuli na pwede kong gawin. Pero ang isa pang paraan na isang beses kong ginagawa sa isang taon, pinapatay ko lahat ng mga tanim. Bago ko sila pabayaan, inaano ko muna yung mga malalaking mga tanim na nasa mga timba. Binababa ko sila doon sa ibaba ng aming bahay. Tapos yung mga gulay, ayun, pinababayaan ko na sila bago ko sila pabayaan. Syempre hina-harvest ko na yung mga pwede kong i-harvest. Pagkatapos noon, 1 month o 2 buwan, wala silang source ng tubig, mamamatay lahat, pati yung mga damo at saka yung mga peste. Ngayon nga ay nag-uumpisa na yung tag-ulan. Ito yung magandang panahon ulit para makapagtanim. So para sa panimula, nagpunla na ako nung mga nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo, nagpunla na ako ng busitaw. Ito yung madalas kong ipakita sa inyo, yung sitaw na hindi mo kailangan ng trellis. Mga ganyan lang siya pero namumunga na siya. Sa ibang probinsya, ang tawag po nito ay sitaw na turo. So isa ito sa mga paborito kong itanim at paborito kong kainin syempre. At nagpunla na rin ako ng okra. Kasi ang okra, isa din sa mga hindi pwedeng wala sa aking garden kasi paborito ko yung okra. At saka dito meron din akong ipinulang mga pipino. Itong mga nakaraang video ipinakita ko sa inyo na yung mga pipino itinatanim ko lang sa mga mineral water at nakakapagbunga sila na maayos. At syempre, sa mga leafy greens, syempre hindi mawawala yung pechay. Meron akong pechay dito. Nakapagpunla na rin ako. Ipinunla ko ito last week mga Thursday. Ngayon po ay Sunday. So tumubo na po siya pero wala pa siyang 3rd leaves, wala pa siyang 2nd dahon. So mag-aantay ako na magkaroon na ng 2nd dahon. Siguro mga Sunday ngayon. Siguro mga Tuesday or Wednesday. Pwede ko na silang i-transplant kung saan ko sila palalakihin. Alam niyo naman yung mga pechay, madalas itinatanim ko sila sa mga nakasabit, yung mga madalas kong ipakita sa inyo. At meron din ako dito yung isa sa paborito ko rin na gulay, pinakamasustansya, yung Chinese kale. Ang tawag po nila dito, yung iba, kailaan. Ayan, magkasabay po sila ng pechay na itinanim ko. At ang Chinese kale naman, kagaya din ng pechay, may tuturing itong isa sa mga fast-growing vegetable kasi wala pang 1 buwan, pwede mo silang maani. Ngayon, ganun pa din, 2 dahon pa lang sila, aantayin ko na magkaroon ng 2nd dahon bago ko sila i-transplant. Kagaya din ng pecha, siguro mga Wednesday, Thursday, pwede ko na silang i-transplant. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung close-up nito para makita nyo.
Okay, ito po yung aking mga ipinunlang bush sitaw. Kagaya ng sinabi ko, ito yung sitaw na hindi mo kailangan ng trellis o yung gagapangan. Ang bush sitaw naman ay madaling patubuin at sa loob lamang ng 4 na araw, ganito na po ang itsura niya. Ang kagandahan kasi kapag nagtatanim tayo o nagpupunla tayo ng mga buto sa mga seedling tray, dito pa lang nakikita mo na agad yung mga magagandang tinding ng binhi. Tandaan po natin na kapag tayo ay nagpupunla ng buto, hindi lahat ng buto na nasa pakete ay tumutubo. So, kagaya ng iba, yung ibang sinasabi nila na yung daw mga malalaking buto kagaya ng sitaw ay pwede nang i-direct ang itanim. Tama naman po yun, pero ako kasi mas gusto kong makasigurado na yung itatanim ko sa mga malaking taniman kung saan ko sila palalakin, siguradong tumubo na. At ang isa pang pangalawang advantage kapag tayo ay nagpapatubo sa mga seedling tray, dito pa lang makikita mo na agad yung magandang uri ng binhi. Kasi kita mo naman ito, sabay-sabay ko silang itinanim, pero mayroong mga nahuhuli kagaya nito. So kapag nakita mo na nahuhuli yung isang binhi, hindi siya nakasabay doon sa karamihan, kapag itatransplant mo na, syempre wag mo na itatransplant to kasi nga may problema na. Kumbaga, sa pagiging binhi pa lang nagpakita na siya ng kahinaan. Ito naman sa tabi niya, ito yung cucumber, ito yung pipino. Kagaya din ng busitaw, itinanim ko sila nung Thursday at ngayon Sunday, ganito na po ang itsura niya. So siguro pwede ko silang i-transplant ng mga Friday o kaya naman ay Thursday. So ganun pa din, dito makikita nyo, sabay-sabay silang tumubo, pero merong mga nagpakita ng kahinaan kagaya nitong isang to na nahuhuli siya, masyado siyang maliit, kumpara dito sa mga kasabayan niya. So kapag ako ay nagsagawa ng transplanting, hindi ko na to itatransplant kasi ngayon pa lang nagpakita na siya ng kahinaan, so meron siyang problema. So kapag naglipat tanim tayo, pipiliin na lang natin dito yung mga uri ng binhi na mga magaganda. Ito naman yung aking ipinunlang pechay. Sa ngayon, ano pa lang siya, 2 dahon pa lang siya. So siguro mga Tuesday or Wednesday, magkakaroon na siya ng 3 dahon. So pwede ko siya nang i-transplant kung saan ko siya palalakihin. Madalas nga ito yung mga itinatanim ko sa mga hanging self-watering pet bottle. At sa katabi niya naman, ito po yung Chinese kale. Naku po, kung kayo po ay hindi pa nagtatanim ng Chinese kale, subukan nyo na to kasi ang Chinese kale ay isa sa mga pinakamasustansyang gulay. Sa ngayon, ganun pa din, kagaya ng pechay, meron pa lamang siyang 2 dahon. So siguro mga Thursday or Friday, ililipat ko na rin siya sa mga mas malalaking taniman kung saan ko siya palalakihin. Ito naman yung mga ipinunla kong buto ng okra. Kagabi kasi masyadong malakas yung ulan, kaya kung mapapansin nyo, merong mga punlang natumba kagaya nito. Ayan. So, kaya ang ginagawa ko kasi kapag nagpupunla ako ng buto, dinadagdagan ko na para kung sakali man na kagaya kagabi nagkaroon ng malakas na ulan, expected ko na yun na mayroong mga punla na mga matutumba kagaya nitong mga to. So at least kahit pa mayroong mga na-damage na seedlings, sapat pa rin yung gusto kong itanim kasi nga meron akong mga extra na itanim. Ang pechay naman ay kagaya din ng sitaw o ng iba pang buto na napakadaling patubuin na talagaan. Wag nga lang talaga yung magkakaroon ng malakas na ulan kasi nga madali silang matumba. Yung pong mga ano nila, yung mga katawan nila delicate masyado, parang mga togi lang. So hindi sila nakaka-survive kapag malakas yung ulan. So sa kasalukuyan, ito po yung aking mga naunang ipinunla. Sa mga susunod, dadagdagan ko pa yan. At ito yung panimula ulit ng pagtatanim ng aking gulayan sa bahay. Okay, maraming salamat po sa panonood. Dito po si Kuya Don.